Hello mga ka-Inday ko! Ayan, another day, another entry na naman ang inyong Inday Maria. Dahil nga, maaga na naman kailangan nating kumilos at pag-asikaso ng ating pagkain para sa ating pamilya. Maaga nga rin nagising ang iyong Dudong Kalib ngayon mga ka-Inday ko. Medyo masama kasi yung kanyang lalamunan kaya siya namamaos. Ang sabi ko nga sa kanya, ititimplahan ko siya ng kalamansi at haluan ko na rin ng gatas. Ano kaya ang lasa nun? Share ko lang sa inyo mga ka-Inday ko. Alam nyo ba, nung bata pa kami, tuwing nagkakasakit kami, ay tsaka lang kami nakakatikim ng royal na may itlog. Kayo din ba mga ka-Inday ko, naranasan nyo rin inumin yun? Yung royal, tas nilalagyan ng itlog tsaka skyflake? Yun kasi yung natatandaan ko mga ka-Inday ko nung bata pa ako. Ibis na painumin kami ng gamot, ayun agad ang pinapainom ni mama. Ang sabi kasi nila ay pangit to kapag nasasanay na laging umiinom ng gamot tuwing nagkakasakit. At ito na nga mga ka-Inday ko, nagsaing na naman ang inyong Inday Maria. Syempre sa umaga, hindi talaga yan nawawala ang pagsasaing. Alam nyo naman na napakalaga sa ating mga Pinoy ang kumain ng kanin. At habang nagsasaing nga ako dyan mga ka-Inday ko, ay ang iyong Dudong Kalib ay busy-busy naman sa pag-iingay. Ang sabi ko nga sa kanya ay huwag masyadong lakasan ang boses kasi nga maaga pa. Nakakaya naman sa mga kapitbahay namin. Alam nyo naman yung pwesto ng inuupahan namin ay talagang dikit na dikit lang. Kaya maririnig agad dun sa labas kapag merong maingay. O siya, medyo mahaba na naman tong entry ko dito sa aking munting kusina. Kaya i-share ko na lang sa inyo kung ano yung napanood ko kahapon. Alam nyo ba na ang ganda talaga manood ng mga video ni Sir Chinkitan? Kasi marami ka talagang matututunan bukod doon sa pagninegosyo. Yung napanood ko kasi kahapon mga ka-Inday ko kasi patungkol dun sa pag-boost ng ating self-confident. Alam nyo naman na marami dito sa ating mga Pinoy na talagang alam mo yung mahihina yung loob natin, tapos wala tayong mga confident, lalong-lalo na kapag hindi tayo mga nakapagtapos sa pag-aaral. Feeling natin ang baba-baba natin at wala nang mangyayari sa buhay natin. Pero dapat pala mga ka-Inday ko ay hindi dapat ganun ang mindset natin. Dapat tayo mismo sa sarili natin ay palagi nating sasabihin na kaya natin. Yung tipong kapag nangarap tayo, yung akala ng iba ay imposible. Talagang alam mo mga ka-Inday ko, kung mangangarap lang tayo ay dapat samahan natin ang sipag at tiyaga. Tsaka wag natin iisipin at iintindihin ang sasabihin ng ibang tao. Marami kasi talaga mga ka-Inday ko sa mga napapanood ko nagiging successful ay hindi nila iniisip kung yung sasabihin ng ibang tao at mas nagpo-focus sila sa kung ano yung goal nila. Kaya tayo mga ka-Inday ko, habang hindi pa natin natutupad yung mga pangarap natin, dapat sipagan natin ang sipakan. Tsaka wag tayo makontento na nakakakain lang tayo ng 3 beses sa isang araw. Dapat mas mangarap tayo ng mas mataas na yung tipong kahit nakaupo lang tayo ay hindi tayo mamumroblema ng ipapakain natin at kung ano yung ipagagastos natin sa araw-araw. Sa sobrang hirap kasi ng buhay talaga mga ka-Inday ko ay talagang masasabi na lang natin kung ano yung kaya, di yun lang. Pero alam nyo ba mga ka-Inday ko na yung pagbabago na para sa sarili natin ay dapat tayo mismo ang nag-uumpisa. Ako, ang dami kong mga pagkakamaling nagawa sa buhay ko, yung pagtulong sa mga tao na hindi naman karapat-dapat. Tapos at the end, ako din yung nahihirapan. Ewan ko ba mga ka-Inday ko, sobrang lambot po talaga ng puso ko pagdating sa mga taong nangangailangan. Yung tipong igagarantiya ko na yung pangalan ko para lang matulungan sila, ipanghiram sila ng pera. Pero mali pala yun mga ka-Inday ko kasi tayo lang din yung aabusuhin. At saka mga ka-Inday ko, kahit ilang beses pa natin sila tulungan, ilang beses pa natin silang pagbigyan, isang pagkakamali mo lang ay madamot ka na. Tapos iisipin pa nila na nagbago ka na. Hindi nila alam mga ka-Inday ko, itong pagiging isang content creator ko ay talagang iniiyak ko talaga to gabi-gabi, lalo na kapag yun medyo pinanghihinaan na ako ng loob. Tapos kapag nakakabasa ako ng mga hindi magagandang komento, sobrang sakit sa dibdib mga ka-Inday ko kasi ako gusto ko lang naman kumita. Tsaka alam ng mga tao sa paligid ko kung anong klaseng ugali talaga meron si Inday. Kaya alam nyo ba mga ka-Inday ko, nagpapasalamat talaga ako sa mga tao na sinusuportahan kami kahit hindi namin kadugo. Kaya alam nyo ba mga ka-Inday ko, palagi ko talagang sinasabi sa mga anak ko na wag nyong iisipin at iintindihin yung sasabihin ng ibang tao kasi gumawa ka man ng mabuti, gumawa ka man ng tama, ay palaging meron at meron silang nasasabi kasi nga ganun yung mga ugali talaga ng mga tao.
Kahit tayo man din mga kainday ko ay nakakapagsalita din tayo ng hindi maganda sa kapwa natin. Kaya sana palagi natin ilagay yung sarili natin sa pagsasabihan natin. Kaya ako talaga mga kainday ko, magsisikap ako palagi sa araw-araw dahil gusto ko talaga na mabago yung buhay namin. Gusto ko na yung mga imposible ay talagang makamit ko din balang araw. Sana ganun din kayo mga kainday ko. Bilang isang content creator, dapat yung pangarap natin ay samahan natin ng sipag. At sana kung ano man yung mga pinagdadaanan natin sa paggawa natin ng mga content, ay wag natin gawin yung hadlang mga kainday ko kasi nga tayo at tayo pa rin ang gagawa ng paraan para matupad natin yung ating pangarap. Kaya go lang tayong mga creator, wag tayong susuko. Alam nyo naman ang buhay, weather lang yan. At nung kinahaponan nga mga kainday ko ay naalala ko, meron pa palang natirang cheese dun sa ref, tsaka yung lumpia wrapper. Kaya sabi ko ay gagawin ko na lang yung cheese stick para may merienda yung dalawang bata. Kaso nga ayun, nabitin na naman ako sa wrapper at niluto ko kaagad para maging happy naman ang inyong Dudong Kalib. Sino pa nga ba ang entry mga kainday ko? Dadalawa lang kami dito ni Dudong Kalib sa bahay. Alas 4 pa kasi darating ang inyong Inday Sofia. Kaya sabi ko kay Dudong ay tirhan niya ang kanyang ate. Mamaya kasi makalimutan niyang may ate siyang kasama sa bahay. Maubos na naman niya yan. Ang takaw pa naman ang iyong Dudong Kalib. Ay, taray, may ganon. Ang sabi ko nga sa kanya dyan mga kainday ko ay pagkatapos ng kumain ay sasaglit kami sa labas. Kasi nga mamaya makalimutan na ng Dudong Kalib ang itsura dun sa tambayan namin. Bibira ko na kasi talaga siyang palabasin. Kagaya ngayon, nag-uulan-ulan. Medyo masama din ang kanyang pakiramdam dahil katulad sa ate niya ay meron din siyang sipon. Uso talaga siguro ngayon mga kainday ko. At ayun, nung kinahapunan, yung sobrang tilapia namin na ulam kagabi ay nilagyan ko ng gulay tsaka bagoong isda. Ang sarap-sarap talaga mga kainday ko. Alam nyo ba pag mga ganyan yung ulam, kahit ano yan, kahit hindi na ako makatikim doon sa sahog na isda, ay talagang go na go sa akin yan mga kainday ko. Kasi alam nyo ba napakahili ko sa mga gulay ng mga Ilocano kasi yung asawa ng ate ko na kumupkup sa amin nung namatay si mama ay Ilocano siya mga kainday ko. Kaya madalas ganyan yung ulam namin. Masarap pa nga yung mga kainday ko pag may bunga ng malunggay. Oh my gosh! Nakakamiss talaga mga kainday ko yung ganyan mga ulam. Para sa akin kasi talaga mga kainday ko kapag mayroong mga gulay ay talagang heaven na heaven yan. Hindi po talaga ako nagre-reklamo basta gulay mga kainday ko. Mas nagre-reklamo pa nga ako pag palaging karne yung ulam. Ewan ko ba siguro kasi dahil hindi naman kami lagi nagkakarne nung nasa probinsya kami. Madalas lang talaga isda, tsaka gulay-gulay. Kaya ayun, nasanay na ako.